بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So unang-una sa lahat, pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkakataon na kung saan binigyan niya tayo ng mga lakas upang dumalo sa mga programang katulad nito. Gayon din, pinapasalamatan natin ang pamunuan ng Barangay Baguados sa pamumuno ng kanilang kapitan na si Honorable Fahad Singh dahil sa pagbibigay ng gantong oportunidad upang, kumbaga, maibahagi namin sa inyo kung ano ba ang katuruan ng Islam. Gayon na nabanggit natin, ang magiging paksa natin, tatalakayin natin is ano nga ba yung mga karapatan o di kaya tungkulin ng isang mga magkakapitbahay. Gayon na nabanggit natin na ang minimin natin sa kapitbahay hindi lamang yung tabi ng iyong bahay. Bagkus pati yung mga katabi mo sa iyong mga business o di kaya tabi ng iyong office, ng paaralan, kahit anuman na kumbaga katabi mo ay pumapasok sa hukom ng sinasabi na jiran. Unang-una, alamin natin na ang isang tao ay, kumbaga, likas na sa kanya na mayroon siyang kasama. Sabi nga nila, no man is a island. Walang isang tao na kung saan kaya niyang mabuhay na siya lang. So, kailangan talaga na may kasama siya, may kapitbahay siya, may katabi siya. Sabi ng mga ulama, ang kapitbahay natin ay, kumbaga, may 3 level ng kapitbahay. Unang-una is yung pinakamataas na level, ito yung kapitbahay mo na, kamag-anak mo na. Dahil papasok sa kanya yung 3 uri ng karapatan. Unang-una is yung karapatan bilang kamag-anak mo, pangalawa is karapatan bilang isa siyang Muslim, at pangatlo is yung karapatan niya bilang isang kapitbahay. So kahit sabihin natin na yung kapitbahay mo ay hindi Muslim, ay kailangan mo pa rin maibigay sa kanya yung karapatan niya bilang isang kapitbahay mo. So napakaraming kahalagahan o di kaya mga kainaman kung bakit tayo inutusan ng Islam na maging mabuti tayo sa ating mga kapitbahay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una is binigyan tayo ng payo ng Allah. Inutusan tayo na maging mabuti tayo sa ating mga kapitbahay. Sinabi ng Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba. Ibig sabihin sa malapit nito kahulugan, sinabi ng mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala na inuutusan tayo, pinapayuhan tayo ng Allah na maging mabuti tayo sa ating mga kapitbahay. At sabi ng mga ulama, ang minimin dito na dhil qurba is yung mga kapitbahay natin. Gayon din na kung saan sa Islam, kaugalian, bago pa dumating ang Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama sa mga masasamang kaugalian ng mga, kumbaga ng mga hindi Muslim is yung pagmamasama nila sa kanilang mga kapitbahay, na kung saan dumating ang Islam at tinanggal yung gantong kaugalian. Nabanggit ito sa hadis ng pumunta ng unang naghijra ang mga Muslim sa Abyssinia, na kung saan kabilang sa sinabi ni Ja'far bin Abi Talib ay, kumbaga, diniskas niya doon sa Najashi, sa pari, doon sa namumuno sa lugar na yun, na kung saan ang kanilang mga kaugalian bago ang Islam is masasama. Kabilang na dito yung pagtatrato nila ng masama sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit dumating ang Islam at binago ito at inutusan sila na maging mabuti sila sa kanilang mga kapitbahay. Pangatlo is sinabihan tayo ng Islam na ang pagtatrato natin ng mabuti sa ating mga kapitbahay ay, kumbaga, ito yung namamagitan o di kaya, kumbaga, mas mainam yung mga taong mabuti sa kanilang mga kapitbahay. Nabanggit sa hadis ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa malapit nitong kahulugan na ang pinaka
maganda sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kung sino man yung pinakamabuti sa kanilang mga kapitbahay. Gayon din na ang Islam is tinuruan tayo na ang magiging mabuti natin sa ating mga kapitbahay is pinapatawad dito sa pamamagitan nito yung ating mga kasalanan. So kapag mabuti tayo sa ating mga kapitbahay, ay pinapatawad sa pamamagitan nito ng Allah yung ating mga kasalanan. Nabanggit sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa malapit nitong kahulugan na hindi mamamatay ang isa sa inyo na kung saan yung tatlo sa mga kapitbahay niya is magsasaksi sa kanya na siya ay isang mabuti siyang kapitbahay, mabuti siyang tao, maliban na lamang na sa pamamagitan nito ay ipapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan na magsasanhi, magdudulot na kung saan papasok ito sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So paano na lamang kung buong barangay natin ay sumasaksi sa atin na tayo ay isang mabuti. Tayo ay mabuting mamamayan sa ating barangay. Kung ating iisipin rin, ganun rin yung kabaliktaran. Kung buong barangay natin, mga kapitbahay natin, sa purok natin, is sumasaksi sa atin na tayo ay masama. So, gayon din na paparusahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Gayon din ang Islam, inutusan tayo na maging mabuti tayo sa ating mga sa ating mga kapitbahay dahil katotohanan na ito ay magdudulot sa atin ng kabutihan dito sa mundo at lalong-lalo na sa yawmal akhirah, sa araw ng paghuhukom. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay, kumbaga, pinalaki niya yung kasalanan ng mga magkakapitbahay kung ginagawan nila ang bawat isa sa kanila ng kasamaan. So nabanggit natin na yung kabutihan is marami. Gayon din na yung, kumbaga, dinodoble ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kasalanan ng mga taong masasama sa kanilang mga kapitbahay. Na kung saan nabanggit sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa malapit itong kahulugan na tinanong niya yung kanyang mga sahaba, ano sa tingin nyo ang batas patungkol sa pagnanakaw? Sinabi ng kanyang mga sahaba, alam namin na ang pagnanakaw is haram. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magnakaw ka sa 10 tao ay mas malaki ang kasalanan pag nagnakaw ka kahit isa lamang sa iyong kapitbahay. So ibig sabihin, mas matimbang yung kasalanan kapag ginawa mo ito sa iyong mga kapitbahay. So, gayon din na yung mga kabutihan, mas malaki yung gantimpala mo kung gagawin mo ito sa iyong kapitbahay na tatalakayin natin mamaya kung ano nga ba yung mga karapatan sa atin ng ating mga kapitbahay. Sabi rin ng mga ulama na nabanggit sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa pinakamagandang biyaya is yung magkaroon ka ng isang mabuting kapitbahay. Nabanggit yan sa ng hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi na 4 na kung saan kung mabigay ito sa iyo, maipagkaloob ito sa iyo ay kumbaga makakamit mo ang kasiyahan. Kabilang dito sa 4 na ito is yung pagkakaroon mo ng mabuti at maayos na kapitbahay. Gayon din nabanggit rin sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag meron kang 4 na to is magkakaroon ka ng hindi magandang pamumuhay. Kabilang dito sa 4 na ito is yung pagkakaroon natin ng masama na mga kapitbahay. Gayon din, talakayin natin yung mga karapatan sa atin ng ating mga kapitbahay. So alam natin na ang Islam is inutusan tayo sa lahat ng kabutihan. So kabilang dito yung pagiging mabuti natin sa ating mga kapitbahay. So ano nga ba yung mga karapatan sa atin ng ating mga kapitbahay? Unang-una, nabanggit sa karapatan sa atin ng ating mga kapitbahay is yung huwag natin sila gagawan ng mga masasama. Kaful adai anhum. Na kung saan, sa abot ng ating makakaya ay huwag natin gagawan ng masasama yung ating mga kapitbahay. Sa mapagawa man ito, mapasalita man ito,
So, anumang bagay na kung saan magdudulot ng kasamaan sa ating mga kapitbahay is nararapat lamang na huwag natin gawin. So, nabanggit sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jarahu." Sa malapit nitong kahulugan, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang tunay na naniniwala sa inyo sa Allah at sa yawmal akhirah, yawmal qiyamah, ay huwag gagawa ng bagay na kung saan makakapinsala sa kanyang kapitbahay. Gayon din, nabanggit sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa isang babae na kung saan marami itong sala, marami itong sadaka, nag-hajj ito, marami siyang ibada, nagbabasa ng Quran, ngunit sa kabilang dako ay gumagawa ito ng mga bagay na kung saan nakakapinsala sa kanyang kapitbahay. Tinanong siya patungkol dito, sabi ng mga sahaba, makakapasok ba ito sa Jannah? Ang sagot ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol doon sa babae na kung saan napakarami ng kanyang sala, ng kanyang ibada, ng kanyang sadaka, ngunit masama sa kanyang kapitbahay, ang sabi ng mahal na propeta, siya ay sa impyerno. So kahit napakarami nating ibada, marami tayong sala, hindi tayo nawawala sa masjid, nagbibigay tayo ng sadaka, nagbabasa tayo ng Quran, maganda yung ating pakikitungo sa pamilya, ngunit sa kapitbahay natin ay masama, ay maaari pa rin tayong makapasok sa impyerno. Wal-iyadu billah. So iwasan talaga natin na magkaroon tayo ng alitan o di kaya masamang pakikitungo sa ating mga kapitbahay dahil napakalaking kasalanan ito sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sa karapatan ng ating kapitbahay sa atin is yung pagbibigayan o di kaya pagbibigay ng regalo. Pag-aabutan ng kung saan, kung ano yung makakaya natin. Dahil, kumbaga, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo o di kaya kahit ano pa man yan, ay magiging mas malapit yung ating loob sa ating mga kapitbahay. Na kung saan, nabanggit sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Sa malapit nitong kahulugan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang naniniwala sa inyo sa Allah at sa yawmal akhirah, ay kumbaga pakitunguhan niya, pakitunguhan niya ng mabuti yung kanyang kapitbahay. Bigyan niya ito kung meron man siyang maibibigay. Nabanggit din sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabihan niya si Abu Dhar na isang sahaba, "Ya Aba Dhar, idha tabakhta maraqatan fa'akthir ma'ahu wa tu'ahid jiranak." Sa malapit nitong kahulugan, inutusan niya si Abu Dhar. Sabi niya, "O Abu Dhar, kapag ikaw ay magluluto na merong sabaw, isparamihin mo yung sabaw mo. At bigyan mo, ibahagi mo ito sa iyong mga kapitbahay." So, nabanggit sa hadis na kahit sabaw lang, kahit kung ano man yung meron ka, kung ano yung makakaya mo, pwede mo itong ibahagi sa iyong mga kapitbahay upang maging mas malapit ang inyong loob at magdudulot ito ng biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So paano na lamang sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na hindi ganap ang isang pananampalataya ng isa sa inyo na kung saan matutulog siya na busog, ngunit yung kapitbahay niya, yung kapatid niya sa kabilang bahay is nagugutom. So, kailangan na kung ano yung meron tayo, alhamdulillah, ibahagi natin ito. Kung magluluto tayo ng may sabaw, tinola, for example, mas lalo na ngayon na medyo umuulan, umaambon, is ibahagi natin ito sa ating mga kapitbahay dahil hindi natin alam kung kumain na ba sila. So, mas mainam upang maging mas malapit ang ating loob sa bawat isa ay magbahagi tayo kung ano yung kung ano yung meron sa atin. Pangatlong karapatan sa atin ng mga kapitbahay natin is, kumbaga, kung ano yung ginugusto natin sa ating sarili is, ganun din yung igusto natin sa kanila. Kung ano yung inululugod natin sa ating sarili is, ganun din na dapat malulugod tayo sa kanila. So, ibig sabihin is wag natin pairalin yung pagkakaroon natin ng inggit. Na kung saan kung may makita tayong
kabutihan sa kanila is, kumbaga, naiisip natin na bakit ako wala? Bakit si ganto nakakapag-renovate na siya ng bahay niya? Nakapagpatayo na siya ng bakod sa kanyang bahay, ngunit ako is ganto pa lang. Kumbaga, naiinggit ka na mas worse, mas malala is, kumbaga, naiinggit ka na nga at hinihiling mo pa sa Allah na mawala sa kanya yung biyaya na kanyang tinatamasa. So, sabi, nabanggit sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makokompleto ang pananampalataya ng isa sa atin maliban na lamang na kung ano yung mga bagay na ikinagugusto natin sa sarili natin is ikinagugusto rin natin sa ating mga kapitbahay o di kaya mga kapwa, mga Muslim. So, iwasan natin yung pagkakaroon natin ng inggit, hinanakit o di